Sa pagpapatuloy ng kwento, pagkatapos ay lumipat ang eksena sa tambakan ng labahan, kung saan sinabihan siya ni Yunej na kung gusto niyang makatulong ay kailangan niyang maglaba. Nang makita niya kung gaano karami ang nakatambak na labahan sa paligid, ay agad niyang tinanong si Yunej kung lahat ba iyon ay kailangan niyang labhan, at sumagot si Yunej na nakangiti at sinabi niya na hindi naman ganoon karami. Pagkatapos ay tinanong siya ni Yenho kung sapat na ba iyon na kabayaran para sa kinain niya. At agad na sumang-ayon si Yunej sa kanyang sinabi. Pagkatapos habang siya ay papaalis, sinabihan niya si Yenho ng good luck, at siguraduhin na malinis ang lahat ng damit, dahil kung hindi ay ipapaulit niya ito sa kanya, kaya gawin niya ng maayos at masinsinan ang kanyang trabaho. Sa isip niya ay nararapat lang ito kay Yenho. At nakakasiguro siya na hindi niya ito lahat matatapos sa loob ng isang araw. At makalipas ang 2 oras. Pagkabalik niya sa lugar, kung saan inutusan niya si Yenho na labhan ng mga nakatambak na labahan, siya ay biglang nagulat sa kanyang nakita. Ang maruming labahan na nakatambak kanina, ay ngayon ay kumikinang sa sobrang linas ng pagkakalaban ni Yenho. At makikita na halos lahat ay nagawa ni Yenho ng mag-isa, kaya hindi siya makapaniwala. Kaya tanong niya sa kanyang sarili, kung paano ito nagawa ni Yenho. Tinitigan niya maigi ang lahat na nakasampay na bagong laba, iniisip niya kung ganito ba talaga dati kaputi ang mga ito. Hindi pa rin siya naniniwala na kayang gawin ito ni Yenho na mag-isa, sa isip niya ay baka may tumulong sa kanya. Kaya nagawa niya ito ng ganito kalinas at kabilis. At habang siya ay abala sa kanyang iniisip, makikita si Yenho na tahimik na nagpapahinga sa bubong ng bahay na nasa gilid. Ikinuyong niya ang kanyang kamay at siya ay nagngangalit, dahil sa galit, inaakala pa naman niya na makikita niya si Yenho na nahihirapan dahil sa dami ng kanyang nilaban. Naisip niya na babalik na naman si Yenho sa kanyang pagiging batugan, kaya nagpasya siyang bibigyan niya ito ng isang panggawain. Mga ilang sandali lang ay dinala ni Yunej si Yenho sa isang tambakan ng malalaking troso. At inutusan niya si Yenho na kailangan niyang putulin ang lahat ng ito sa maliliit na piraso upang gawing panggatong. Binigyan niya si Yenho ng 1 linggo upang tapusin ang mga ito. Habang siya ay papaalis bigla siyang napangiti na may halong kasamaan, iniisip niya na si Yenho mismo ang aalis ng kusa, makalipas ang ilang araw. Ngunit ang kanyang inaakala ay iba ang kinalabasan, dahil bigla na naman siyang ginulat ni Yenho. Dahil kahit ang 10 katao ay hindi matatapos yan sa loob ng 1 linggo, ngunit si Yenho ay tinapos lang ng ilang araw. At makikita si Yenho na natutulog sa ibabaw ng mga ito. Kagaya ng dati hindi niya hahayaan na walang ginagawa si Yenho at matutulog na naman ito sa kanyang kwarto. Pagkatapos ay makikita si Yenho na natutulog matapos hugasan ang napakaraming pinggan at muli na naman nagulat si Yunej sa kanyang nakita. At kahit ang paglilinis sa bakuran sa may halamanan ay hindi pinalagpas, at makikita si Yenho na natutulog sa sahig matapos niyang linisin ang buong paligid at muli na namang nagulat si Yunej at hindi siya makapaniwala. Kaya sobrang naiinis na si Yunej at nagngingit-ngit. Hindi siya makapaniwala kung bakit napakagaling ni Yenho sa lahat ng gawain. At pagkatapos ay lumipat ang eksena sa bakuran ng matandang pulubi at sinasabi niya sa iskolar, na doon nagsimula ang buhay ni Yenho sa Rulan. Sinabi ng matandang pulubi sa batang iskolar na isang pagkakamali ang tanggapin siya. Hindi dapat hinayaan ni Moon Yuan ang dakilang iskolar na papasukin si Yenho sa kanilang tahanan. Kaya tinanong siya ng batang iskolar nang may pagtataka, kung bakit at ano ang dahilan. Kaya ipinaliwanag ng matandang pulubi, na dahil ang batang iyon ay kahit saan man siya magpunta, ay nagdadala siya ng kapahamakan. Maaaring hindi sinasadya, pero kahit saan man siya magtungo, ay sumusunod ang gulo. Ganoon din sa Rulan. Isang bulwagan ng mga iskolar na tahimik at mapayapa ay nalugmok sa kaguluhan nang dumating si Yenho. Dahil sa pagkamausisa tinanong ng batang iskolar ang matandang pulubi, kung ano ang sumunod na nangyari. At sinabi ng matandang pulubi na doon nagsimula ang lahat ng tumawag ng isang laro para sa isang digmaan. Kaya biglang napabuntong hininga si Yenho, iniisip niya kung paano siya napunta sa ganitong sitwasyon. Akala niya'y paminsan-minsan lang na laro para sa kanya at sa ibang bisita, ngunit bakit lahat sila ay nakatanggap ng sulat na nagsasabi ng tungkol sa kanyang paglalaro ng Go? At sa labas ay makikita ang pulutong ng mga tao na naghihintay na makipaglaro ng Go kay Yenho. Sinabi ng isang lalaki na mukhang magaling talaga si Yenho,
dahil nagpadala pa ng liham ang ikatlong Grand Scholar para sa kanila. At siya ay nagtataka kung talaga bang kakaiba ang estilo ni Yenho sa paglalaro. At sumagot ang kanyang kasamang lalaki, na siya rin ay curious, kung gaano nga ba kagaling si Yenho, kaya nagmadali pa siyang pumunta rito upang malaman. Para kay Yenho ang pagdadala ng mga tao rito para makapaglaro ng Go ay isang pandaraya. At makikita ang sulat na nakalagay sa liham na ginawa ng ikatlong Grand Scholar. At sinasabi sa sulat na ang batong nananatili ay nag-uugat. Ang nakahandang mesa ay naghihintay sa may-ari nito. Kung dumating ang tamang oras, mangyaring bumisita para sa isang laro ng Go. Dahil lumitaw na ang isang master ng Go sa Great Hanlim Institute. At makikita si Yenho na pinipilahan ng grupo ng mga kalalakihan na gusto siyang makalaro ng Go. Napapakagat na lang sa ngipin ang lalaki pagkatapos siyang talunin ni Yenho sa laro. Kaya kaagad na tinawag ni Yenho ang susunod na manlalaro. Pagkatapos ay nagsimula na ang susunod na laro. Laban sa isang scholar na tila balisa at malalim ang iniisip. Napansin niya ang ginawang galaw ni Yenho sa isip niya, anong klaseng galaw iyon, para siyang nagpapakamatay. Naisip niya na baka nagkamali lang siya. Ngunit imposible, hindi yun maaari, siguro kung karaniwang tao lang siya ay maniniwala siya. Ngunit ang kanyang kalaban ay ang undefeated. Ang tinaguriang genius ng Hanlim. Habang sinusubukan niyang tumira, habang kinakabahan, pasimple siyang tumingin kay Yenho na isip niya na baka merong naiisip na plano si Yenho at isa lang itong patibong, kaya ito ang kailangan niyang iwasan. Ngunit napansin niya na parang nanginginig si Yenho, ngunit bakit parang may mali sa kanya? At biglang tumingin sa kanya si Yenho ng seryoso. Dahil sa pagkataranta ng scholar, bigla siyang napamura dahil sa ginawa niyang tira. Hindi niya napansin na siya ay nahuli sa bitag ni Yenho. Dahil sa mali niyang galaw tinatanong niya ang kanyang sarili, kung bakit niya ginawa iyon. Ginawa niya ba iyon para matalo? Siya ay naglalaro ng Go sa buong buhay niya ni minsan ay hindi pa siya natatalo. Nahulog siya sa pain at natalo siya sa huling 10 galaw na ginawa ni Yenho. Dahil sa magandang laro na ipinamalas ni Yenho, magalang na binati siya ng scholar dahil sa kanyang kakaibang estilo sa laro. At malugod niyang tinatanggap ang kanyang pagkatalo. Nang makita iyon ni Yenho, siya ay magalang din na bumati sa scholar, at nagkunwaring umiiyak para mas kapani-paniwala ang kanyang ginawa. Ngunit sa isip niya siya ay napapamura, kung bakit siya napunta sa ganitong sitwasyon. Pagkatapos ng laro siya ay bumalik sa kanyang silid tila siya ay pagod na pagod, iniisip niya ang nangyari kanina, paulit-ulit siyang gumagawa ng mga galaw na halos pagpapakamatay na para lang matalo. Ngunit ang kanyang mga kalaban ay natatakot at umaatras. Dahil sa nangyari, mas lalo siyang dadagsain ng mga manlalaro upang maglaro. Kaya bigla siyang napakamot sa kanyang ulo, dahil sa nangyari, sa tingin niya siya ay mababaliw na. Kaya habang siya ay naglalakad patungo sa kanyang silid nararamdaman niya na biglang sumakit ang kanyang likod. At sinabi niya na mas gugustuhin niya pang maglaba kaysa lumaban sa mga taong iyon. Maya-maya lang ay bigla siyang napahinto sa kanyang paglalakad nang may mapansin siyang isang boses na nagsasalita. Kaya kaagad niya itong sinilip upang malaman kung sino ang taong iyon. Ngunit bigla siyang nagulat nang makita ang isang pamilyar na babae na may kausap na isang lalaki. At siya si Nokmakpang, tinanong niya si Yunej, kung talaga bang ayaw niyang magpakasal sa kanya. At walang pagdadalawang isip na sinabi ni Yunej sa kanya na hindi talaga. Sinabi ni Makpang na pagsisisihan ni Yunej na tumanggi siya sa kanyang alok. Ngunit sinabi ni Yunej na hindi niya ito pagsisisihan kailanman. Binalaan siya ni Makpang na pag-isipan muli ang kanyang sinabi. Dahil lahat daw ng bagay na gusto niya ay palagi niyang nakukuha. At kailanman, hindi siya bumibitaw sa isang bagay na ninanais niyang makuha. At sa ngayon ay inaalok niya pa lamang siya, ngunit kung patuloy siyang tatanggihan ni Yunej, hindi na yun magiging alok sa susunod. Kaya tinanong niya si Yunej, kung sigurado ba siyang ayos lang na bumagsak ang dakilang Hanlim Institute dahil lamang sa kanya. Nang marinig yun ni Yunej, matapang na sinabi niya kay Makpang na gawin niya ang gusto niya. Dahil hindi ganoon kadaling babagsak ang dakilang Hanlim Institute. Kaya tinanong siya ni Makpang, kung sigurado ba siya, sinabi niya na kaya niya itong gawin. At tiyak na alam ito ni Yunej. Biglang nanggalit ang ngipin ni Yunej, dahil sa galit.
Kaya sinigawan niya si Mukbang at sinabi niyang kinasusuklaman niya ito. Sa tingin ba niya lahat ng bagay ay papabor sa kanya? Sinabi ni Mukbang na hindi iyon imposible na mangyari. Ngunit sinabi ni Yoonage na kailanman ay hindi niya ito papakasalan, kaya imposible iyon na mangyari. Sabay talikod at nagpaalam kay Mukbang na siya ay aalis na. Ngunit bago pa man siya makaalis ay biglang hinawakan ni Mukbang ang kanyang kamay ng mahigpit. Kaya biglang napasigaw si Yoonage ng malakas at sinasabi niya kay Mukbang na bitawan siya. Sinabi ni Mukbang sa kanya na mas makabubuti sa kanya kung huwag niya siyang galitin. At habang nilalabas niya ang kanyang dila, sinabi niya kay Yoonage, kung sa tingin ba niya ay kaya niya pang magpakatapang. Kahit ang kinan niya siya dito ay walang makakapigil sa kanya. Nang makita iyon ni Yoonage, bigla siyang nakaramdam ng takot. Ngunit ang takot na yun ay biglang napalitan ng gulat nang may biglang nagsalita sa kanyang likuran at sinasabi niya kay Mukbang na hindi yun bagay na sabihin sa bahay ng ibang tao. At makikita si Yeonho na kanina pa nakatingin at nakikinig sa kanilang usapan. Nang makita ni Mukbang na may ibang tao bukod sa kanila ay agad niyang binitawan si Yoonage mula sa pagkakahawak. At mabilis na tumatakbo si Yoonage patungo kay Yeonho, sabay tanong kung tapos na ba niyang gawin ang labada at pagpuputol ng kahoy, habang ito ay takot na takot. Ngunit sinabi ni Yeonho na naglalaro lang siya ng Go hanggang ngayon, at ano ba ang kanyang pinagsasabi. At napansin niya na merong gasgas ang kamay nito at tila nanginginig dahil sa takot. Kaya biglang kinuha ni Yeonho ang pulang tali na nasa kanyang ulo at sinabing hihiramin niya muna ito sandali at ibabalik din kaagad. Pagkatapos niyang makuha ang tali mula sa ulo ni Yoonage, ay agad niya itong ginamit upang itali sa kanyang buhok. Pagkatapos ay tumingin siya ng seryoso kay Mukbang. At sinabi sa kanya ni Mukbang, hindi ba't bastos na makinig sa usapan ng iba? Nang marinig niya ang sinabi ni Mukbang ay humingi siya ng paumanhin at sinabi niyang wala talaga siyang alam sa kagandahang asal. Ngunit, dagdag pa niya, sa palagay niya ay hindi si Mukbang ang nararapat na magsalita tungkol sa magandang asal. May pakialam ba sa kagandahang asal ang isang taong kumikilos ng gaya niya? Sa isang nakakadiring ekspresyon, sinabi ni Mukbang kay Yeonho na siya marahil ang tinatawag na henyo ng Hanlim. Sa mapang-uyam na tono, nagpasalamat si Yeonho sa pagkilala sa kanya, ngunit sinabi niyang wala siyang ideya kung sino si Mukbang. Nang susubukan sanang ipakilala ni Mukbang ang sarili, hindi siya pinansin ni Yeonho at sinabing ayos lang, hindi siya interesado. Biglang nagalit ng husto si Mukbang at sinabing dapat ang henyo ng Hanlim ay maglaro na lang ng Go at huwag siyang hadlangan sa kanyang dinadaanan. Ngunit sinabi ni Yeonho, na sayang naman, kasi magaling talaga siyang humadlang ng tao, gaya na lamang ngayon. Mas lalong nagalit sa kanya si Mukbang at bago pa siya makapagsalita, ay may biglang dumating na mga iskolar at nagtanong kay Yeonho, kung narito ba siya upang maglaro ng Go. At ang isa sa mga iskolar ay nag-anyaya kay Yeonho na maglaro bukas. Na agad namang sinang-ayunan ni Yeonho. Nakita ni Mukbang ang pagbabago ng sitwasyon, kaya't napagdesisyonan niya na lang na siya ay umalis. Ngunit bago siya tuluyang umalis, binalaan niya si Yoonage na huwag niyang kalimutan, kung hindi siya tatakbo papunta sa kanyang mga bisig sa loob ng 3 araw, gagawin niya ang gusto niya. Kaya habang siya ay papaalis, tahimik siyang pinagmamasdan ni Yeonho. Kaya tinanong ni Yeonho si Yoonage, kung sino ang matabang lalaking iyon. Sabi ni Yoonage na siya ay si Mukbang. Siya ang ampon ng isang taga-silbi sa imperial na palasyo na may hawak na malaking kapangyarihan. At tinanong ulit ni Yeonho si Yoonage kung ano ang sinasabi ni Mukbang sa kanya. Nang marinig niya iyon biglang nena si Yoonage. Sinabi niya na gusto siyang pakasalan ni Mukbang. Paulit-ulit niya itong tinatanggihan, ngunit sobrang nakakainis. Nang marinig ni Yeonho na gusto siyang pakasalan ni Mukbang, sinabi niya kay Yoonage na mukhang nasa maayos naman siya at galing siya sa maayos na pamilya at higit sa lahat determinado siya. Nang marinig ni Yoonage ang sinabi ni Yeonho, siya ay biglang nagalit at binyantaan niya ito, kung gusto ba niyang mamatay. Ipinaliwanag niya ng maayos kay Yeonho kung bakit ayaw niya sa lalaking iyon, dahil sa hindi siya gustong pakasalan ni Mukbang dahil sa gusto siya nito. Kundi dahil gusto lang siya nitong gamitin. Dahil ang kanyang ama ay may malakas na koneksyon sa Rulan. Kung nagustuhan mo ang video nato, huwag kalimutan mag-like at subscribe para updated ka lagi sa mga bago nating video.